Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumayin niyo lahat ang pagpapalaan ng Diyos Ama sa pangalan ni Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Moses 80 years old hanggang sa Solomon's 4th year and 2nd month. Ito yung time na umalis sila sa Ehipto hanggang sa 4th year and 2nd month ni Solomon ay 480 years. Ito yung time na itinayo ang mga pundasyon sa templo ni Yahweh sa Jerusalem na si Solomon ang naghari. Makikita itong Moses, 80 years old si Moses, Exodus chapter 7 verse 7 hanggang sa umalis sila sa Ehipto. Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Hanggang 1 King chapter 6 verse 1, ito yung 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto dito. Ito'y sa 2,601 years, umalis sila sa Ehipto hanggang sa 3,081 years, 480 years. 2,601 plus 480 is 3,081 years. Si Moses ay 80 years old nung sila umalis sa Ehipto. At ito yung time na ang bayang Israel ay nagpalaboy-laboy sa ilang. At pag alis nila sa ilang ay nakabilang na dito sa ang mga bilang sa aklat ni Moses din. Chapter 1 verse 1 and 2. Chapter 1 verse 1, ito yung 2 taon. Sa Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15, ito'y 38 years. Kaya ang 40 years, dito yung time na nasa lupain sila ng Moab sa kabila ng ilog Jordan. At sinabi na ni Moises sa mga Israelita ang mga kautusan ng Diyos na sinabi ng Diyos kay Moises doon sa Mount Sinai. At dito namatay si Moises. Kaya sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, si Moises ay namatay sa edad na 120. Kung kaya 80 years old si Moises sa Exodus chapter 7 verse 7, umalis sila sa Ehipto. Ang 40 years sa mga Israelita na naglakbay sa ilang yung time na si Moises ang naggabay sa kanila. So 80 plus 40 is 120. Tama naman ang sa Deuteronomy chapter 34 verse 7 na 120 si Moises. At dito namatay si Moises, pinalitan siya ni Josue. At ito yung ginawa kong second chart of generation table. Dahil ang first chart of generation table, ito yung first chart of generation table na binubuo ng 3 sets of generations. From Father Adam to Father Noah, Father Shem to Abraham, Isaac to Moses, 8 years old. At ang second chart of generation table ay ito yun ang second chart of generation table. Ito na ang pag-alis nila sa Ehipto sa taong 2,601 years. Wala pa ang BC dahil wala pa tayong bilang mula sa umpisa. Ipapakita ko ito ang bilang mula year 1 hanggang sa isinilang ang manunubos. Ito yun ang bilang chapter 1 verse 1, 2 taon. Si Moses, Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15, 38 years old si Moses, 38 years old ang kanilang paglalakbay, yung kaya 40 years. Ito yung 40 plus 80 is 120 si Moses namatay sa Deuteronomy chapter 34 verse 7. At ang pumalit sa kanya si Josue. Si Josue ay, ang bigivin lang kay Josue ay sa Josue chapter 24 verse 29 na 31 years old si Josue ay at 110 si Josue nang mamatay. Wala pa itong mga to. Kung kaya ito meron na tong 40 years. Kung kaya nung time sa mga hukom, simula kay Othniel, kay Ewod, kay Deborah at Barak, Gideon at Abimelech, Tola, Jair, Tribulations, Jephthah, Ibsam, Elon, Abdon, Samson, Ruth, Samuel, at ang tatlong hari ng Israel na si Saul, si David, si Solomon. At dito na nagtapos ang 480 years. Ito yung pang 4th year and 2nd month ni Solomon. Okay, ito yun ang 4th year and 2nd month ni Solomon. Dito sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41, umalis sila sa Ehipto hanggang sa 1 King chapter 6 verse 1, 480 years mula nang sila umalis doon sa Ehipto. Okay, ito ang mga taon. Ito yung 2,601 years plus 480 is 3,081 years. Okay, ito yung chart of generation table muna sa pag-alis nila sa Ehipto. At ang sinundang topic nito ay ang Jacob's death to the Israelites when they left Egypt. Ito yung sinundang topic, Jacob's death hanggang sa time when the Israelites left Egypt. Sa Genesis 47 verse 28 hanggang sa Exodus chapter 7 verse 7 to Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ito yung from 2256 to 2601 ng pag-alis nila sa Ehipto, itong 345 years. At ang
At ang dito sa chart of generation table, dito lang yan sa 147 si Jacob nang mamatay. Ito yung 2 to 5, 6 years mula ng paglikha. At hanggang dito sa pag-alis nila sa Egypto, 8 years old si Moses. Itong area ito lang yung 345 years. 345. At ang itong 413, ito yung kabuuan kasama ng 41 at 27 hanggang sa dito kasama ni dito sa pagkamatay dito ni Iber sa edad na 464 si Iber. Ito naman kung kaya dito nagmula ang 430 na binanggit sa Biblia sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 na huling araw ni ka 430 years na lumisan sila sa Ehipto. Dito nagmula ang 430 years dahil si Joseph ay ibininta ng kanyang mga kapatid nung 17 years old siya. At ang 17 years old ni Moses ay dito nabibilang na rin kasama na rito sa kanyang kamatayan, kasama na rito sa hanggang sa pagkamatay ni Iber. Ito nung time na si Joseph ay 25 years ayon naman itong 25 dito ayon naman to sa sinundan na Jacob's dito time when Israelites left Egypt. Dito naman niya nag-umpisa na Jacob's life in Mesopotamia. Ito yung 20 years ni Jacob sa Mesopotamia na naglingkod siya kay Laban. Dito naman yan makikita kung kaya may nagkaroon ng input. Dito yan makikita ang 40 years ni Jacob, 40 years si Esau. Dito nakikita hanggang sa 60 years ni Jacob at nakabalik siya ng Kanaan. Kaya nandito lahat ang mga bilang. Lahat ay bilang na lahat yan. Ito ay ginawa ko lang ayon sa aking interpretasyon sa mga banal na kasulatan na kailangan lang makuha ang mga kwento ni Jacob. Dahil given naman ang kapanganakan ng kanyang mga anak, ang given lang sa kamatayan ay si Joseph, namatay si Joseph at si Levi. At dito medyo malabo na, ngunit sa sinundang topic ay meron akong interpretation dito at ito lang sa buong Biblia, buong kasaysayan sa scripture, dito lang ang gray area na medyo magkaroon tayo ng interpretasyon na mga pagkwintada dahil napakalabo na rito. And after this, pagkatapos nilang umalis sa Ehipto nung 8 years old si Moises, ito na ang topic ngayon ng 8 years old si Moises hanggang sa Solomon's 4th year and 2nd month. Ito na ang second chart of generation table. Ito na yun ang second chart of generation table. Makikita ito, pwede niyong i-refer sa mga banal na kasulatan sa Bilang chapter 1 verse 1, 2 taon. Deuteronomy chapter 2 verse 14 to 15, 38 years. Ito yung bumubuo sa 40 years ni Moises plus 8 years nang umalis siya sa Egypto is 120 sa Deuteronomy chapter 34 verse 7. And then pagkatapos si Josue. Nang mamatay si Moises sa lupain ng Moab, dito patay na si Moises, wala pa itong kay Josue. Ang given lang kay Josue is 110 si Josue nang mamatay sa Josue chapter 24 verse 29. So, standby lang muna ito. At ang sumunod kay Josue ay si Othniel. Meron siyang 40 years na pamamahala. Ito ay time sequence ng pagbabasihan dahil labo-labo ng kanilang henerasyon dito. Iba-iba na sila, nagpalit-palitan na sila. Si Othniel ay nagmula kay Huda. And then Ehud and Samgar, sinundan ni Ehud and Samgar 8 years ng pamamahala. Deborah at Barak 40 years. Ito naman ang mga passages niya, Hukom chapter 3 verse 11. Hukom sa mga book of Hukom na ito, book of Judges na ito, lahat na ito hanggang dito sa kay Samuel. So kay Ehud at Samgar 80 years. Kay Deborah at Barak 40, nasa Book of Judges na ito. Sa Gideon and Abimelech 40 years na pamamahala. At si Tola, meron siyang 23, si Jair, meron siyang 22 years. Ang tribulations, ito yung 18 years na kaparte noong paghirap ng mga Israelita na tinamo sa mga Ammonita at mga Filisteo. And then si Jephthah, ito sa Hukom chapter 12 verse 7, 6 years. O kaya ang sabi ni Jephthah, 300 years nang nanglahan ang bansang Israel sa lugar na iyon. Bakit naisip ang agawin? Ang sabi niya sa mga Ammonita, kung kaya nilabanan niya ang mga Ammonita at natalo ni Jephthah ang mga Ammonita.
Ang sabi ni Jefte ay 300 years nang nananahan ang mga Israelita dito. Ngunit kung tututalin natin mula kay Othniel hanggang dito sa kay Jefte na 6 years is nagtatotal lang 269. Kung kaya ang 300 years na sabi ni Jefte, ibawas ko yung 269, mayroong 31 years. Dahil walang bilang si Josue, bilang na kay Moises, walang bilang si Josue, ito yung kay Josue na 31 years. After Moises, 31 years, buo na ang bilang dito, nagtototal na ito nandito sa 300 years. After naman kay Jefte, sinundan pa ni Ibsam, ni Elon, ni Abdon, Ibsam 7, Elon 10, Abdon 8, si Samson ay 20, ito yung Samson and Delilah, ito yung sikat ito siya. Tapos nung time ni Ruth, ang sabi ay mga 10 taon. Nung time na nagkaroon ng tagutom ang Huda ay si Elimelech at si Naomi ay pansamantalang namayan sa Moab kasama ang kanyang dalawang anak na si Mahlon at si Kilion. Mga 10 taon namatay si Mahlon at si Kilion at namatay si Elimelech at naiwang ulila si Naomi sa kanyang mga nakapag-asawa si Mahlon si Ruth at nakapag-asawa naman si Kilion kay Orpha. Nung mamatay si Mahlon at si Kilion at saka si Elimelech ay nagpasya si Naomi na umuwi na siya ng Huda at gustong sumama ng dalawa niyang mga manugang si Orpha at si Ruth at kinausap ito ni Naomi, ngunit si Ruth lang ang nakatuloy dahil napasunod ito kay ni Naomi dahil wala na nga siyang anak. Hindi na kung magkaanak pa sa araw na iyon ay hindi pwedeng hindi na ito mahintay nilang lumaki at mapangasawa pa. Kung kaya si Ruth ano man mangyari ay dahil alam niyang matanda na si Noemi na kanyang biyanan, inalalaya niya ito hanggang sa Huda, hanggang sa si Ruth ay nakapag-asawa kay Boaz. Ito si Boaz ito yung ninuno ni Haring David. Si Boaz ay anak ni Salmon na mula sa lahi ni Huda at si Boaz ay ang nagkaanak kay Ruth. Ito si Obed at si Obed naman ay naging ama ni Jesse na ama ni Haring David. At dito na ang time ni Saul. At ang sabi doon na mga 10 taon ay namatay si Elimelech, si Mahlon sa Kilion. Mga 10 taon, ngunit pag ilagay natin ang 10, ito yung calculation lang yan, mga 10 taon, ngunit ang mga 10, pwede itong 10, pwedeng 9, pwedeng 11. Kung ilagay ang 10, magiging 481 na siya. Kung kaya sa 9, hindi naman sinabing 10 talaga. Kaysa 9, 480. O kaya, ang sumunod ay si Samuel. Nung time ni Ruth, ang sunod ay si Samuel. Meron siyang 20 years na namahala bilang hukom sa Israel. At ang time ni Ruth, ang hukom noon ay si Samson. At nung time na humingi ng hari ang bayang Israel kay Samuel, isinangguni niya ito sa Diyos at ito'y pumayag naman at sinabi ng Diyos kay Samuel kung ano ang gagawin ng hari sa kanila. At sinabi naman ni Samuel sa bayang Israel kung anong gagawin ng hari sa kanila. Kung kaya binigyan sila ng hari, si Saul ang unang hari. Sa 1 Samuel chapter 13 verse 1, si Saul ay 50 years old yung maging hari. Si David, 2 Samuel chapter 5 verse 4, si David ay 30 years nang namahala ng maging hari. At namahala siya ng 40 years. At pagkatapos kay David ay si Solomon. Sa 1 King chapter 6 verse 1, ito yung nung itayo ang mga pundasyon sa templo, ay ito yung 480 years mula nang lumisan sila sa Ehipto. Dito lumisan sila sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ito yung 1 King chapter 6 verse 1, 4th year and 2nd month ni Solomon. Ito ay magmula ng 2,601 years mula ng paglikha hanggang sa 3,081 years. 2,601 plus 480 is 3,081 years. At dito ay si Solomon ay namahala ng 40 years. 40 years ang kanyang pamamahala sa 1 King chapter 11 verse 42.
At ang 4th year and 2nd month ni Solomon ay dito nabibilang. Kung kaya sa next chart of generation table, ang next topic ko ay ang 419 years. Ito yung from 36 year ni Solomon hanggang sa 1st year ni King Sedekias. Pansamantala ko munang tapusin ang bahaging ito. Dito sa 480 years, ito yung Moses 80 years old to Solomon's 4th year and 2nd month. Ito yun ang from 2,601 years to 3,081 years. 480 years. Sumayin yung lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.